Good day, sir. Ano po ang mga requirements to avail expanded 4PH housing loan? Pareho pa din po ng requirements sa typical po na regular housing loan. Nagkakaiba lang po sa qualification. At of course, syempre, yung nature ng trabaho po ninyo. So may mga list of requirements kapag kayo ay locally employed, OFW, with business, self-employed, virtual assistant, or home base. May kanya-kanya pong list of requirements dyan. No? Pareho lang po yan, regular housing loan or sa may expanded 4PH. Saan ba siya nagkakaiba? Nagkakaiba po siya sa qualification. So una, meron pong qualification pagdating po sa kung may property ka na ba or wala. So, ang expanded 4PH po pwede ka kung first time mong maging homeowner. Hindi po home borrower ha. First time mong maging homeowner. Ibig sabihin, wala kang minana, walang nakapangalan sa iyo na property. O, yun po ang qualification na una. Dapat wala pang nakapangalan sa iyo na property. At first time mong magkaroon ng property. Either housing loan or either other means, dapat wala. So first time mo dapat na magkaroon ng property. Pangalawa po, may qualification in terms of salary. Ang salary, kapag po within Metro Manila ka nagtatrabaho, dapat po less than 47,000 monthly. May gutal pa po yun, no? I-round off ko na lang. Less than 47,000 po ang monthly po ninyo na basic salary. So at that time na i-process ang loan, so dapat po hindi mag-increase yung salary nyo at that time. Kapag sumobra, regular housing loan na po kayo. Or kapag kayo po yung katrabaho outside Metro Manila, 34,000 and below. O, yun po ang qualification. Kapag OFW, wala pong income ceiling kapag OFW. Basta po first time na homeowner. And all other requirements, pare-pareho na po. And of course, syempre, ang bibili nyo pong bahay, yung pang 4PH. Hindi po lahat ng bahay pang 4PH. Hindi po lahat ng bahay. So, kadalasan lang po yung mga socialized housing. Yung mga 950,000 lang ang loan amount. Mas maliliit lang po na bahay. Itong mga 4PH. Kasi nga po, subsidized ng government in the next 5 to 10 years, subsidize yung interest rate ng inyo pong housing loan. So, mas mababa siya sa typical na 6.25% per year. Kasi po sa expanded 4PH, 3% ang interest rate sa loan. 3% lang po, no? Sa Pag-ibig. And then kapag may pondo pa po ang DSUD o yung Department of Human Settlement and Urban Development, ito po yung particular department ng government pagdating po sa housing, especially mga housing project, new housing project. No, pwede pa silang mag-additional ng 2%. Kaya po ang interest rate na lang pwedeng 1% na lang per year, no? Pero syempre, nakadepende po 'yun sa budget, no, yung annual budget. Kaya po yung pinaka-safe 3% po ang interest rate na binibigay na lang ni Pag-ibig para sa mga home borrower under 4PH in comparison po dun sa 6.25% na regular housing loan. And then may mga promo pa po yan na 4.5%, depende po, no? So sa category po ng particular housing. So ganun po ang typical po natin na rule pagdating po sa atin pong expanded 4PH.